Isang dental clinic sa Caloocan City na hindi lisensyado pero nagsasagawa ng mga dental procedure. Mami! Pagpasok ng mga operatiba, naabutan nilang si Doc Marilu pa rin ang nagsasagawa ng dental service sa pasyenteng asset. At nang tanungin kung meron siyang lisensya sa pagiging dentista, Taga CIDG po kami. Lisensya kayo mag-dentist? Ano yung pinsan ko? Ano? So ikaw, wala kang lisensya maggumawa ng dental procedure. Meron, wala? Wala po. Wala po. Tawagin Wala. mo na yung pinsan ko. paglilinaw niya ang kanyang pinsan na lisensyadong dentistang may-ari ng dental clinic at assistant lang daw siya. Siya may-ari nito. Sino pong pangalan niya? Annalisa Del Rosario. Matagal ka nang nag-dentist, Ako. pero wala akong lisensya. Kasi hindi nga ako kasi ng dentist. Sige po. Hindi niyo po alam na bawal mag-practice na walang lisensya? Hindi kasi yung pinsan ko po yung Agad na inaresto ang akusado at binasakan ng kanyang mga karapatan. Ina-arresto na namin kayo, mga CIDG kami. CIDG Kamanaba, Northern TFU. Babasahin namin kayo ng karapatan nyo. May karapatan kayong manahimik, magsawalang kipo. Ano man sabihin nyo ay maaaring gamitin laban sa inyo. Sa anumang hukuman. Nakaintindihan yung mga karapatan nyo? Ngayon, dadalhin muna namin kayo sa opisina. Pero bago yun, i-confiscate muna namin itong mga ebidensya yun. Napag-alaman din ng mga otoridad na 11 taon na siyang nagsasagawa ng illegal na dental procedures. Depensa naman niya. Siyempre, graduate ako eh. Pag-graduate ka, doktor ka na. Yes. Kaya lang hindi ako pwede mag-put up ng sarili ko kasi wala nga ako lisensya. Kaya akong assistant nga lang ako. Pero pwede akong gumawa. Yung under provision ng pinsan ko. Pero kanina po, Dok, wala siya ano? Kanina. Yes. Siyempre. Wala kayong ina-assist. Kayo mismo gumagawa. Kasi nga, nagkakagal nga din po ako ng pagka-dentist. Ayon sa Philippine Dental Association o PDA, mahigpit na ipinagbabawal ang anumang pagsasagawa ng mga dental procedure, lalo na kung hindi lisensyado sa pagiging dentista ang gagawa nito. Ang dentistang nahuli, walang naipakitang lisensya. Remember, under the law, only the dentist ang may karapatan na humawak ng bibig ng pasyente as a dentist. Hindi yung mga, mga estudyante, yung mga illegal practitioners, sinasabi nila na graduate naman sila. But we are talking about the license, the board passer. Kailangan din sundin ang dental standard bago makapag-operate ng isang dental clinic at tumanggap ng pasyente. This is the type 2 attire that we use. Yung normal day namin sa dental clinic. Ito hindi po namin napansin ito dun sa dental office na pinuntahan namin with the entrapment operation. And everything you see here, everything is disposable. Agad namang kinumpiska ng mga otoridad ang mga dental equipment. Hindi kasama. Hindi, tauhan nyo to dito, ha? Makapasok. Ba't kayo nasusunod sa amin? Dinala rin ang suspect sa CIDG Kamanava. Pagdating sa istasyon ng pulis, nag-aabang na ang PDA. Lagot! Wala na talagang lusot, ma'am! Kasi po, kayo po ay lumabag sa batas. There are consequences for that. Even your cousin will suffer the consequences of disobeying the law. Ganun pa man po, humingi po ako ng sorry sa inyo. Sa tagal niyo po nagpa-practice, ang dami niyo na po sa aming ang dami na po naming nalugi. Hindi naman tatanungin sa inyo ng pasyente niyo pag nakapasa kayo o ilang beses kayo nag-board exam eh. Ang importante yung lisensya. Ang importante yung nakapaskil sa dingding mo. Already naman po ako na bawal yung kaso. Siyempre, kailangan ko po yun para sa pamilya ko. Pero siguro, since na huli na ako, stop na lang mo. Stop na po. Sorry po. Tao na. Natuklasan din ng PDA at CIDG Kamanava ang iba pang modus ng pasabay na dentista dahil si Doc, paiba-iba rin pala ng pangalan. Sa kanyang ID, Marilu Anog ang ginagamit niya. Pero sa kanyang diploma na nakadisplay sa clinic, Marilu Layag. Ang gulo! Sino ka ba talaga dyan, doktora? Parang feeling ko, dinideceive niyo po yung mga tao dito. Mula nung nag-asawa ko, ang nilagay ko doon, yung original na... Sino itong layag? Saan galing yung layag? This should be... Hindi, sinunod ko kasi yung birth certificate. Please do not do this to us. Kung ako sa inyo, I would rather that you tell the truth now. Tingnan nyo, everybody knew that you were this.
Humingi rin kami ng sertifikasyon sa Professional Regulation Commission o PRC kung may lisensya si Marilu. At sa resibong ito, kumpirmadong walang lisensya ang nagpakilalang dentista. Pansamantala siyang ikinulong sa CIDG Kamanava at naharap ngayon sa kasong paglabag sa RA 9484 o the Philippine Dental Act of 2007. Sakaling mapatunayan ng korte na nagkasala, 200,000 hanggang 500,000 pesos o 5 taong pagkakakulong ang parusa. Sinampahan din siya ng kasong swindling o estafa dahil sa paiba-ibang pangalan na kanyang ginagamit. Tuturukan rin ng kaso ang sinasabing pinsan na may-ari ng dental clinic at pwede rin siyang mawalan ng lisensya. Under the 9484, yung accessory and crime or yung dentist na nag-allow na magamit yung clinic niya as front ng pagiging illegal practitioner niya ay the same penalty and na makukuha niya. Both the penalty and the imprisonment. Pinuntahan ng resibo ang sinasabing may-ari ng dental clinic para kunin ng pahayag. Pero hindi siya umarap sa amin. Sa investigasyon ng mga otoridad, isang official receipt o OR ang inisyu ni Marilu Layag sa asset ng operatiba. Makikita sa resibong ito na nakapangalan sa isang Doktora Analisa del Rosario ang OR. Nakasaad din po sa resibong ito ang address ng dental clinic. Tayo po ay tumulak dito sa Leverisa Street sa Pasay para personal na makita ang klinika at makunan siya ng panig. Sa Channel 7 po kami, sa resibo po. Emil Sumangil po pangalan ko. Sa inyo, okupante niyo ho ba si Doktora Analisa del Rosario, yung dentista? May sadya lang ho kami. Ayan na yung gwardya. Palabas na yung gwardya. Titingnan natin kung haharap ba sa atin si Doktora para magpaliwanag doon sa ating naging police operation. Si Doktora po yung Ariam? Umalis po siya, sir. Pero dyan pa rin ho ba siya nakatira? Dito po, sir, pero hindi ko alam kung ano oras po siya balik eh. Okay. Maraming salamat po. Thank you. Nakakuha po ang ating team ng telepono ng dental clinic. Susubukan po natin itong tawagan. Wala sumasagot. May paalala naman ng Philippine Dental Association sa mga hindi lisensyadong dentista na patuloy na nagsasagawa ng medical dental procedures. Ang Philippine Dental Association po ay seryoso sa aming campaign against illegal practice. Hindi po kami nagsasawa, hindi po kami napapagod na humuli ng mga illegal na nagsasagawa nito.